Ngayong araw, may farm visit na naman pala tayong pupuntahan. Ito pala ang first farm visit natin for the month. Ito din pala yung mga ini-inject natin last month at kada buwan. Bago yan, ako nga pala si EJ, isang international tambay na may pangarap. Kaya tara, samahan niyo ako. Maaga pala tayo nag-prepare ngayon dahil ito ang kauna-unahan natin customer ngayong buwan. Dinala ko lang pala dito yung mga gamit na aking gagamitin katulad ng bag natin na punong-puno ng syringe at yung camera stand natin. Sinakyan ko pala dito ang ating pickup 155 dahil highway lamang naman ang ating madadaanan. Hindi na kasi ako dumadaan sa dating dinadaanan natin na off-road dahil mataas ng putik doon. Nagsisimula na kasi ang ulan kaya di na tayo pwede. Nang nakasakay na ako, ay kagad na pala ako nagbiyahe sa ating pupuntahan. Ilang minuto din pala ang ating biyahe dito dahil mas malayo ito kumpara sa ating dinadaanan last time na shortcut. Ito palang mga binibisita nating mga farm ay buwan-buwan po natin itong minomonitor para sa maintenance ng kanilang mga alagang kambing. Sa mga nais po palang magpa-farm visit sa kanilang mga alagang kambing, ay mag-message lamang po kayo. At kung kaya naman natin puntahan, basta malapit lang sa Kapas, ay kaagad natin itong magagawa ng paraan. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na tayo sa bahay ni customer. Malapit lang naman at minuto lamang ang ating travel papunta sa kanila. Wala din palang may-ari nitong farm na to dahil isa siyang OFW. Meron lamang silang mga caretaker dito na nag-aalaga sa kanilang mga alagang kambing. Pagkababa ko sa ating sasakyan ay kaagad na akong dumiretso sa kanilang farm mga kagri. Ang mga kambing pala nila dito ay nasa likod bahay lamang. Since maluwang ang kanilang lupa, kaya dinala na lamang nila dito upang matutukan ito. Wala naman din silang mga kapitbahay kaya ayos lamang na kahit magpadami sila dito. Ito palang first customer natin ngayong buwan ay mga fully or complete confinement. Pinagsasakate lamang sila at pinapakain ng silay sa kanilang kulungan. At never pa silang pinakawalan sa ranging area kasi hindi nila kaya ang klima at hindi sanay sa init ng panahon. Pumasok na din pala ako dito sa kanilang housing dahil nandyan naman si Kuya Jess na palagi nating kasama at ang kanilang caretaker. Naglilinis pala dito si Kuya Jess kaya pinatuloy na ako kaagad dito ng asawa ng may-ari. Chinek ko lang pala isa-isa ang kanilang mga alagang kambing kung ayos lamang silang lahat at kung may mga sakit ba ito. So far ng mga kagri ay ayos lamang ang mga ito maliban sa isa nilang kambing na nagkaroon ng kaeya. Ito pala yung pinag-guessing game natin last video. At ngayon, makikita nyo sa video natin ang kanilang mga alagang kambing na naggagandahan. Alam niyo ba mga kagri, base sa aking experience sa kanilang mga alagang kambing, ang nakita ko sa kanila ay madalang lamang silang magkasakit. Ang kadalasan lamang na sakit na kanilang na-encounter ay mga ubo at sipon gawa ng panahon. At malimit din silang nagtatae mga kagri. Matagal na ako nag-i-inject dito pero wala pa akong nakita nagtae sa kanilang mga alaga. Kahit na monthly natin silang pinupurga ay may chance pa din kasi na magtae sila mga kagri. Hindi ko naman sinasabi na mag-complete confinement kayo dahil mas maganda ito. Pero mas mahal po ang gastos ng ganitong sistema kumpara sa aming mga free range lamang. Ngayon mga kagri, matapos nyong makita ang kanilang mga alagang kambing, meron pala silang 29 pieces na kambing ngayon. Halos nanganak na din kasi ang kanilang mga kambing dito. Last video kasi ay halos buntis sa mga ito. At ngayong buwan ay manganganak na ang kanilang last na buntis na kambing. Pagkatapos ay offspring season is over na. Pagkatapos kong tinignan ng kanilang mga alaga ay naganda na ako ng gamit natin dito. Ito pala ang ating ginagamit na para sa kanilang alagang fully confinement. Gumamit pala tayo ng mga iba't ibang size ng syringe dito dahil meron silang mga kambing na bisiro, dumulaga, inahin at tulugan kaya iba-iba ang kanilang mga syringe. Sa mga pampurga naman ay gumamit tayo ng albendazole dito dahil wala namang buntis na aking pupurgahan mga kagri. Kaya albendazole lamang ating ginamit. Gumamit pala tayo ng multivitamins dito dahil last time ay ADE plus selenium naman ang ating ginamit. Pagkatapos natin nag-prepare, in-inject ko na pala ang kanilang mga alagang kambing. Sinimulan ko na pala dito ang kanilang mga bagong bisiro. Sila ang aking inuuna dahil mas mabilis lamang ito at maliliit din sila. Binigyan lamang pala natin dito ang mga bisirong kambing ng 1 ml na multivitamins at 1 ml na B-Complex 45 mga kagri. Pagkatapos sa albendazole naman, which is yung pampurga natin, ay 0.5 lamang mga kagri. Dahil strictly, sinusunod natin dito ang 1 ml per 10 kilos na kambing dahil mas matapang ito kumpara sa fenbendazole. Ano nga bang purpose kung bakit tayo nagbabody condition ng kambing? Ang kadahilanan nito mga kagri ay upang ma-prevent natin ang mga possible cases na mangyari sa ating mga alagang kambing katulad ng mga sakit. Once kasi na mahina ang immune system ng inyong mga alagang kambing at tinamaan ito ng sakit ay kagad itong manghihina
tatamlay at hindi nakakain hanggang siya ay mamatay. Kaya ganun na lamang tayo nagbabody conditioning sa mga alagang kambing. Pagkatapos ng mga bisero ay sinunod ko dito ang mga bulugan at mga dumulagang kambing nila Kuya Jess. Gumamit naman ako ng 3 ml dito para sa kanilang mga alagang kambing. Dahil mas marami na itong mga kailangan ng mga vitamina para sa kanilang mga katawan. Pinagsabay ko na dito yung mga babae at lalaki nilang kambing para mabilisan lamang. Binigyan ko pala sila ng 3 ml na B-Complex Fortified at 3 ml na multivitamins at 3 ml din na albendazole. Ang mga dumulagan pala na ito ay ready to breed na. At after ilang weeks ay ipapabreed na ang mga ito dahil pwede na nga sila. 10 months na din kasi ang mga ito kaya ready na sila for breeding. Hinanda na din namin sila upang maging maganda at maayos ang kanilang katawan habang sila ay nagbubuntis. Pagkatapos ng kanilang mga dumalagang kambing ay agad ko na ding in-inject dito ang kanilang inahin at back nila sa farm. 5 ml naman palang aking ginamit sa kanilang mga alaga. Since mga malalaki ang mga ito kaya mas malaki na rin ang aking ginamit. Binigyan ko lamang sila ng 5 ml na B-Complex Fortified at 5 ml na multivitamins. At sinabay ko na din ang albendazole na 5 ml dahil sa wakas ay tapos na silang magbuntis at pwedeng-pwede na sila sa albendazole. Ano nga ba ang reason kung bakit tayo nag-alter ng mga vitamins at pang-deworm sa ating mga alagang kambing? Ang reason po dito para sa mga vitamins ay upang makuha nila ang mga kailangan nilang other vitamins at nutrients sa ibang mga gamot na kakailanganin nila sa kanilang katawan. Katulad ng mga tao, madami din silang mga kailangan ngunit hindi natin ito nalalaman dahil hindi naman nila sinasabi at hindi sila nakakapagsalita. Kaya ganun ka-importante na mag-alter kayo ng mga vitamins kada magbibigay kayo sa kanila. Take notes mga kagri. Ang mga vitamins po na aking sinasabi ay hindi po kabilang dito ang mga antibiotics or other goat medicine. Para naman sa pangpurga ay upang hindi ma-immune ang mga alagang parasite ng ating alagang kambing. Once kasi na-immune ang mga parasite ng ating alagang kambing, ay magtatai lamang ang ating kambing. Kaya napaka-importante at napakahalaga nitong practices na ito. Baka bigay na kayo ng bigay kaso wala din palang improvement mga kagri. Nang natapos ko nang ininject ang kanilang kambing ay kagana din pala akong umuwi dito mga kagri dahil busy pa tayo. Sinakyan ko lang ulit itong sasakyan natin pa uwi. At dyan lamang nagtatapos ang ating video tungkol sa first customer natin of the month. At muli, ako nga po pala si EJ na isang international tambay na may pangarap na nagsasabing thank you and happy farming.